Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Batiin ko lang po si Ellie, Lisbeth, Eric, Emeline, and si Norha. Maraming salamat po sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel at sa lahat po na nakikita ko po sa comment section. Na-appreciate ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa Book of Proverbs, Kristiyanong Wais, Making Wise Decisions Daily. So dito po sa Book of Proverbs, sa mga natalakay na natin, ang dami nating na-cover, no? Balikan nga po natin yung ilan. Nag-start tayo nung ikaw ba ay sponge or bato, no? Patungkol ito sa pag-absorb ng wisdom ng Diyos. Tinalakay natin yung pagiging daluyan ng pagpapala, pagmamahal sa salita ng Diyos, pag-iwas sa tukso, paano parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng kayamanan, paano i-handle yung emotion natin, no? Tangke ng desisyon, paano matuto sa langgam, paano umunlad ayon sa Biblia, paano maiwasan ng masasakit na pananalita, ano yung sekreto ng isang taong matagumpay, tama ba na sundin mo ang nararamdaman mo, no? Tinalakay natin yung patungkol sa pagpaplano, paano makipagkaibigan, tsaka yung maging sa alak, no? Pinag-usapan natin yan. So, yung Book of Proverbs talaga punong-puno ng wisdom. Kaya maganda kung basahin natin ito. Kahit isang proverb lang everyday, tas namnamin talaga natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa Book of Proverbs. Now, kapag binasa natin yung Proverbs, in-apply natin sa buhay natin, we will be able to make wise decisions daily. At magagabayan talaga tayo patungo sa tamang direksyon. Now, ngayon naman po, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol naman sa kaaway. Paano mo naman haharapin or paano mo i-handle yung iyong kaaway? So, magandang talakayan po ito. Paano ka makikipag-deal sa iyong mga kaaway? Ano yung wisdom ng Diyos doon? Sabi po rito sa Proverbs 25, verse 21 and 22, "If your enemy is hungry, give him bread to eat." This is wisdom. Wisdom not of the world, but wisdom from God. "If your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he's thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you." Kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain. At kung siya'y uhaw, bigyan mo siya ng tubig na iinumin. Sapagkat magbubuntun ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy. Yun na yung pinakaganti mo sa kanya, no? Ginawa kanya ng masama, ang pinakaganti mo sa kanya, kabutihan. Para mo na siyang nilagyan ng baga doon sa kanyang ulo. Yun na yung pinakaganti mo sa kanya, kabutihan. At sabi rito, at gagantimpalaan ka ng Panginoon. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, pag meron kang kaaway, inaway ka, inapi ka, acts of kindness softens hostile hearts. Yung act of kindness, yung kabutihan mo sa kapwa mo, pag ginawan ka ng masama, actually napakaganda nito, no? Full of wisdom talaga to eh. Pag meron kang kapitbahay, o kahit kaibigan mo, or kahit sino, no? Ginawan ka ng mali, gawan mo siya ng kabutihan. Yung acts of kindness na yon, yung gagawin mo ng kabutihan, pagbibigay sa kanya ng tinapay pag nagugutom siya, pagpapainom sa kanya ng tubig pag nauuhaw siya, pinapalambot mo yung sungit niya. yung kaaway kasi natin, masungit yung puso niya sa'yo eh. Punong-puno ng hostility. So, ang gagawin mo, pinapalambot mo yung puso niya, no? Sa pamamagitan ng acts of kindness. Ang maganda nito, when you do good to people, it's not about them eh. It's about you. Ulitin ko po. Kapag may kaaway ka, hindi na ito patungkol sa kaaway mo. Ito'y patungkol na sa sarili mo. Kapag pinatulan mo yung kaaway mo, you become like your enemy. Kung yung kaaway mo ay masama ang ugali, pinatulan mo pa, sasama din ang ugali mo. So, it's not about your enemies eh. It's about yourself. Kaya, sa Diyos, binabantayan niya yung puso natin. No?
So gusto ng Diyos mas maging mabuti pa tayo sa mga panahon na meron tayong kaaway. Acts of kindness soften hostile hearts. Now, pangalawa po, paano naman kung sobra-sobra yung ginawa sa'yo, gustong-gusto mo na talagang gumanti? Basahin po natin yung pangalawang puntos natin. Our vengeance is kindness. Ang pinakaganti natin, yung kabutihan. Kaya sabi rito, sapagkat magbubuntun ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy. Kasi minsan gusto mo, gusto mo sunugin yung kaaway mo, di ba? Gusto mong batuhin ng baga, ng apoy yung bahay niya para masunog. May ganun tayo, sobrang inis na inis natin, no? Kung yun ang nasa isip mo, sunugin yung kaaway mo, gawin mo na lang ng kabutihan. Para mo na rin ginawa yun sa kanya, no? You're heaping burning coals on his head. Bakit? Bakit kaya ganito yung sinasabi ng mga talatang ito? Kasi, yung kaaway mo, pag ginawa mo ng ginawa ka ng kasamaan, tapos gagawin mo ng kabutihan, nagiging kahiya-hiya sa kanya yun no? Pero, syempre, hindi naman yun yung goal mo. Hindi mo naman goal na talagang maging kahiya-hiya siya, di ba? Ang goal mo talaga, mapapurihan ng ating Diyos. So, yung vengeance natin, yung pagiganti natin, kabutihan. Yan yung kaparaanan para maparangalan natin yung Diyos. Now, pangatlo po, true vengeance is the Lord's. Yung totoong paghihiganti, wala yan sa ating mga kamay. Nasa kamay ng Diyos yan. Kung meron mang paghihiganti ang gagawin ng Diyos bilang protekta sa'yo, bilang hustisya para sa'yo, si Lord na ang gagawa nun. Hindi yan nasa ating mga kamay. Hindi tayo ang gaganti. Kasi isipin niyo pong mabuti, yung Christian life natin saan tayo huhugot nang igaganti natin sa ating kapwa? Kung tayo mismo, we offended God. Tayo mismo ginawa natin ng mali ang Diyos. Namuhay tayo ng makasalanan. Pero, hindi naman tayo ginantihan ng Diyos Ang ganti, sinapo ng Panginoong Hesukristo. That's how God showed His kindness to us. Imbis na tayo ang gantihan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, we have offended God. Imbis tayo yung puksain ng Diyos, hindi Inako ni Kristo upang mapawi ang ganti ng Diyos sa atin, ang puot ng Diyos sa atin, at inako ng Panginoong Hesukristo yun doon sa krus. Kaya bilang Kristiyano, saan ka huhugot ng paghihiganti kung ikaw nga hindi pinaghigantihan ng Diyos? Sa halip tayo ginawa ng kabutihan ng Diyos. Lagi nating isipin, vengeance is the Lord's. Kung meron mang gaganti para sa iyo, hindi ang iyong mga kamay, kundi ang mga kamay ng Diyos. True vengeance is the Lord's. So, ikaw ba ay inapi? Ikaw ba ay ginawa ng masama? Meron bang nanloko sa'yo, nanggancho sa'yo? Ang paghihigante, mga kapatid, hindi po yan sa ating mga kamay. Now, kung yan ay criminal case, yan ay civil case, then go to the court. Wala namang problema doon. Dali mo sa korte. Pero kung ikaw mismo ang gaganti, kasi the fact na dinala mo sa korte, ibig sabihin, hindi ikaw ang gaganti. Yung gobyerno, yung hustisya ang gaganti doon sa tao. So that's good. Pero pag ikaw yung gaganti, gagamit ka ng dahas, ipapahamak mo lang yung sarili mo. So kailangan mong maging sober, kailangan mo ring maging maayos mag-isip, may wisdom. Lagi mo isipin, teka, hindi ako ang gaganti. Hustisya ang gaganti, ang Panginoon ang gaganti para sa akin. So natin, true vengeance is the Lord's. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1, do good to those who do evil against you. Gawin mo ng kabutihan yung mga gumagawa ng masama sa iyo. Sabi po rito ito kasi ay katuruan ng Panginoong Hesukristo, no? If you're a follower of Jesus Christ, you will be determined to follow what Jesus has said. Sabi niya rito, narinig ninyo na sinabi, ibigin nyo ang inyong kapwa at kapuutan, kagalitan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So, imbis na you curse your enemy, idalangin mo pa. Sabi ng Panginoong Hesukristo,
Kung minamahal mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo, anong gantimpalang meron nakalaan sa'yo? Anong gantimpalang meron kayo? May matatanggap ka bang gantimpala sa Panginoon? Minamahal mo lang yung mga nagmamahal sa'yo? Pero yung kaaway mo, hindi mo minamahal? So ito po ay consistent po dito sa Proverbs. Kung merong nagugutom ang kaaway mo, bigyan mo ng pagkain. Kung nauuhaw, bigyan mo ng inumin at gagantimpalaan ka ng Panginoon. Di ba? Do good to those who do evil against you. And number 2 po, aim for God's reward. It's not about them na eh. It's not about your enemies. It's about you. Ang concern ng Diyos, ikaw mismo. Ikaw ba ay gagamit ng dahas? Ikaw ba ay maghihigante? Ikaw rin ang kawawa. So you have to think level-headed. Talagang hindi ka nasa height ng emotion mo na galit na galit ka, gusto mong gumante. Walang wisdom dun eh. Ang wisdom ay gawan mo ng kabutihan yung gumawa ng masama sa'yo at hayaan mo ang Diyos ang magpala lalo sa'yo. Hayaan mo na lang mainggit sa'yo yung mga kaaway mo, no? Habang pinagpapala ka ng Diyos. Pero yung gaganti ka, wag mo nang i-meditate, wag mo nang i-consider yon, no? Aim for God's reward. Pagpapalain ka ng Diyos, kasi nga, meron kang ginagawang sacrificial. Yung alam mo yung gaganti ka na pero blines mo pa yung tao. E di sa harapan ng Diyos, ka-bless ka kapag pala-pala kang tao. Sabi nga rito sa Romans 12:20-21. Ito, rin to Proverbs rin to quotation to from Proverbs. Kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay may baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ibig sabihin, daigin mo ng mabuti ang masama. Ginawan ka ng masama, dinaig mo pa. Hindi ng masama, hindi ka gumawa ng mas masama sa masamang ginawa sa'yo, kundi dinaig mo ng mas mabuti ng kabutihan. Yan po ay may reward. Sabi po ni Pedro, no? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-aalipusta ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, ayun, tinawag pala tayo ng Diyos para pagpalain yung iba upang kayo'y magmana ng pagpapala. So let's aim for God's reward. May reward po dyan, mga kapatid. Hayaan yung ang Diyos na magpala sa atin. And number 3 po, let God take vengeance for you. Kung meron mang paghihiganti, sa Diyos na yun. Si Lord na bahala doon. No? Kung meron mang pagdidisiplina, si Lord na ang bahala sa iyong kaaway. Pero wag mong kunin yung vengeance mula sa Diyos at ikaw ang mag-execute ng vengeance. Hindi po wisdom yun. That's foolishness. No? That's a stupid decision at ikaw lang mapapahamak doon. Now, para po sa ating discussion, please share your personal experience about loving your enemies. Nasunod mo na ba ang Panginoon Jesucristo sa ganitong area ng buhay, no? I-share nyo po ito kung meron kayong experience. And what lessons did you learn from that experience? Magkaroon po tayo ng sharing time sa ating discussion. Sabay na natin ang sagot sa tanong na anong natutunan mo doon sa experience na yon nung sinunod mo ang Panginoong Jesucristo na gawan mo ng kabutihan ng iyong kapwa. Now, para naman po sa ating panalangin, kung meron man tayong kagalit o talagang inis na inis tayo, galit na galit tayo sa tao na to, isama po natin ito sa ating panalangin. Sabi natin sa kanya, Father, help me to respond to hate and hostility with kindness and love. Hindi natin talaga kaya. Gusto natin ngipin sa ngipin mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero ito, napakagandang panalangin. Meron talagang grasya. Help me to respond to hate and hostility with kindness and love. Grant me the wisdom to see beyond the anger and bitterness in others, and to extend your love even to those who may be hostile toward me. Lord, do not allow me to lose my reward. Let me trust you that vengeance is yours. In Jesus' name.
Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At nawa, I hope and pray na palayain tayo ng Diyos sa ating mga galit, sa ating inis, sa ating puot, at palitan ito ng pag-ibig, ng kabutihan, na upang ma-extend natin yung kabutihan ng Diyos maging sa ating mga kaaway. Ito po ay wisdom from the Lord. At ikaw rin, at ako, tayong lahat, ang magbe-benefit sa wisdom na ito. I-apply po natin. Now, salamat po sa sponsor natin dito sa devotion natin, si Brother Lowy. Umattend po yan sa ating discussion, no? 8 p.m. from Monday to Saturday. Now, para naman po sa comment section, kung may natutunan po kayo, sulat nyo lang doon para maging encouragement sa marami. At huwag po natin kalimutang ibahagi ang devotion na to sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.